Our special guest is the Secretary of the Department of Science and Technology, or DOST, of the Philippines. He has worked with DOST for the past 38 years and rose from the ranks. He started his professional career at the DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVox, in 1984. After graduating with a BS in Geology degree from the University of the Philippines, UP Diliman, in the same year, he served at PhilVox in varying capacities, starting as Science Research Specialist 1 and became its director in 2003. He pursued his graduate studies at the University of Illinois at Chicago, USA, earning a master's degree in geological sciences at the University of Illinois, Chicago, USA, and the Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, UCSD, obtaining a doctor degree in Earth Sciences. At mga kaibigan, nais ko pong, I'm very proud to have as our special guest today, walang iba kung hindi si Director Renato, Secretary Renato Solidum ng DOST. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga daw at sa lahat po ng taga-subaybay. Apo. At Secretary, marami po kasi, actually, ang ating po supposedly topic ay tungkol dito sa ating nararanasang heat wave ngayon po. At ngunit, marami po ang hindi pala nakakaintindi dito sa kahulugan ng Department of Science and Technology. So, ano po ba daw, what is the role of Secretary of Science and Technology po, Dr. Solidum po? Secretary. Lahat po ng Cabinet Secretary, siyempre, ay unang-una, i-supervise ang lahat ng mga ehensya ng nasasakop niya. Apo. At pangalawa, ipatupad ang agenda ng kasalukuyang pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng programa na magsusupport sa mga ito. Apo. Ang Department of Science and Technology ay kakaiba kumpara sa maraming mga departamento ng pamahalaan kasi iba-iba ang ginagawa nito pero isa lang talaga ang pakay. Una ay magkaroon ng research and development, mananaliksik, at siguro magbuo ng mga proseso, ng mga produkto na magagamit natin sa pagbibigay solusyon sa iba't ibang mga problema ng bansa, hindi lang ng mundo, at magkaroon ng mga produktong mako-commercialize kung saan merong pagkakakitaan ang ating mga kababayan. Apo. Ang iba naman ay pagbibigay ng scientifico at teknolohiyang mga giya or guidance or advisory para magamit ito ng iba't ibang mga sektor ng lipunan, no? Iba't ibang departamento ng pamahalaan, ng pribadong sektor, lalong-lalo na ng industriya, micro, small and medium enterprises at ng mga komunidad. At siyempre, pagbibigay din ng mga oportunidad sa mga kabataan na magaling sa siyensya at teknolohiya, engineering, math, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng Philippine Science High School System at pagbibigay scholarship sa mga undergraduate. Last year, mga 50,000 ng ating scholars at masters and PhD. At siyempre, pagbibigay ng mga babala sa mga panganib na pwedeng tumama sa ating bansa sa pang-araw-araw na ating pamumuhay dito and in the long term sa pamamagitan ng pagbibigay ng weather and climate forecast at mga pagmamonitor at pagbibigay kaalaman sa lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami. So marami po kami na mga ahensya na nagbibigay din ng financial na tulong sa iba't ibang pamahalaan, organisasyon at mga kolehiyo at universidad at pribadong sektor upang magpakadalubhasa, mag-research ng mga bagay-bagay upang magkaroon tayo ng solusyon. Pero 18 pong mga ahensya ang naka-attach sa DOST. Okay. Ibig sabihin, kung tatanungin niyo po, ano po ba ginagawa ng DOST? Yung iba dyan magsasabi na, nagbibigay ng scholarship. Yung iba naman ay nagbabalita ng mga
panahon o Opo. klima o ng Opo. mga pangyayari sa ating mundo like earthquake o di Opo. kaya ay nagbibigay ng pondo para sa research o mismo ay nagkakaroon tayo ng research sa iba't ibang mga larangan tulad ng nuclear, tulad ng industrial technology, ng textile, pwede pong sabing advanced science, electronics, space science, forest products, so napakarami. Kaya sa aking pamamahala, sabi ko, ay kada individual agencies ng DOST may kanya-kanyang mandato to, pero may dalawa lang kaming common na binibigay sa ating mga kababayan at sa ating pamahalaan at sa lahat ng komunidad. Opo. We provide solutions and open opportunities. Nagbibigay po kami ng science, technology, and innovation solutions at nagbubukas kami ng oportunidad para mabago ang buhay ng ating mga kababayan economically and socially. Ibig sabihin po, yan po talaga ang mandato ng DOST at ang role ng yung ginagampanan ng kalihim ng Kagawaran ng Agama Teknolohiya ay ipatupad ito na naayon sa ating saliging batas. Pero dapat itong ating ginagawa ay nakasuporta sa kasalukuyang administrasyon at strategic na ibig sabihin hanggang sa mga susunod na panahon itong ginagawa natin ay magiging applicable. Apo. At nasagot na rin po ninyo, Secretary, ang ating pong katanungan, Secretary Solidum, na what is the purpose of the Department of Science and Technology po? So, actually po, opo, pwede ko pong ipaliwanag para lang sa kapakanan po patandaan ng ating mga kababayan kasi opo, meron po akong ginawa na 4 na strategic program para lang malaman ng ating kababayan at maisip nila ano ba ang pakinabang ko sa Department of Science and Technology. Opo. Kasi nga sa dami ng 18 ahensya, ay kailangan akong gumawa ng parang unified strategic program na kasali ang marami. Opo. Ang una po ay promotion of human well-being. Ibig sabihin, mag-improve ang quality of life ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pananaliksik upang masolusyonan ang problema sa kalusugan, Opo, sa agrikultura at nutrisyon, pagkain, sa access, no? O pagkaroon ng malinis na tubig, maayos na kapaligiran. In terms of research po ito, opo, yung maayos na transport systems, ganun din po ang energy, at decent na yung maayos naman na bahay at pananamit maliban sa science and technology education. Una pong mga hangarin ng mga Pilipino ay maayos na pangatawan, kalusugan, pagkalusugan ng ating babanggitin, pati pagkain na may nutrition, tubig na malinis. So, yun po, yung pamumuhay na maayos. Pangalawa na gusto ng mga Pilipino, at ito naman ay pinamalaking programa ng DOST, ay magkaroon ng sapat na kita ang ating mga babayan. Kaya ang pangalawa nating strategic program ay wealth creation, creation of wealth. Magkaroon tayo ng yaman mula sa ating mga kalikasan, natural resources, at yung mga naiisip nating mga talino na pwede nating magamit upang mapaigi ang buhay ng ating mga kababayan at ng buong mundo. So, creation of yung mga inventors po. Kasama po yan. Isa lang yan, hindi naman sila ang main, pero marami po tayong researcher. Marami po tayong researcher na nagde-develop ng mga produkto. Minsan kasi yung ibang inventor nag-iisip lang walang research. Meron namang inventor na may research. So iba-iba pong klase yan. Pangatlo po, at hindi po dapat nating kalimutan na ang ating bansa ay madalas bisitahin ng iba't ibang mga natural na panganib. At apektado tayo ng global warming. So, ang ating mga yaman na naiipon ay madaling mapawi o ma-wipe out kapag binisita tayo ng mga malalaking mga disasters. Kaya dapat protektahan ang ating buhay at mga kabuhayan. Kaya yung pangatlong pillar po ay protection of wealth, no? Life and livelihood. Pang-apat po na lahat po tayo mga kababayan natin at saan man tayo sa buong mundo, dapat concerned ang ating kalikasan ay dapat maprotektahan at mapangalagaan. Unang-una dahil ang ating likas na yaman, ang ating mga pinagkukunan na mga livelihood dito sa Pilipinas. Pangalawa, naapektuhan tayo kung ang ating kalikasan ay nasisira. Pangatlo,
ay kailangan din nating maipagpatuloy ang adikain ng scientific community na magamit ang siyensya sa tama upang makabuo tayo ng mga kanayunan o mga kabayanan o probinsya na gumagamit ng smart technologies upang ang kanilang governance, yung pamamahala ay data-driven, collaborative, lahat po tayo ay nagpa-participate, citizen-centric, nakafocus po sa ating mga kababayan and digitally transformed, no? Para madaling ma-access. So yan po, na pang-apat na programa natin ay sustainability, pangangalaga ng kalikasan at pag-sustain ng paggamit ng siyensya sa national at local level, pati sa private businesses. Okay. Secretary Solidum, what are the government policies on science and technology? Simple lang po. Sinusuportahan po ng ating pamahalaan ang paggamit ng siyensya at teknolohiya upang magkaroon tayo ng mga science, technology, and innovation-based solutions for our economic and social development ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, nasa Constitution yan. Yan po ang pinakapunahing palisiya. At kaya nga nasabi ng ating Pangulo sa Kabinete, as much as possible, ang mga desisyon ay gumagamit ng science data. How do science and technology affect the development of our country? Lahat po ng bansa na advanced na kung saan man po tayo nanduro, no? At kung cellphone po natin, o TV, o aircon, hindi po yan magagawa kung walang siyensya. Science, Kaya ibig po sabihin, very obvious na lahat po ng advancement sa ating personal na pamumuhay ng bawat bansa ay gumamit ng science and technology and innovation. At ang mga well-developed countries ay talagang nauna na gamitin mas advanced po sila. Ito po yung ating isang katanungan na panghuli natin, Secretary Solidum. Kasi po, alam ko po na sobrang busy kayo, so atin lang pong tanungin dito, how do science and technology help to achieve human flourishing? Well, ito yung pinanggit ko kanina na human well-being. Diba? Yan yung pangunahin nating strategic pillar para magkaroon ng kalidad na buhay. Yung medicine po ay science. So, ang mga tao ngayon, except siguro sa old biblical times na daang taon ang mga buhay ng tao. Pero kung ikukumpara natin, tumatagal ang mga buhay ng mga tao sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ang mga populasyon ay nag-i-age. Kasi nga with science and technology. Pangalawa, yung maalawa na buhay ay talagang nakatulong ang siyensya at teknolohiya. So, kunyari, mainit na masyado ngayon. May aircon na po. Gusto mo mag-aircon. Ngayon, kung gusto mo magtipid sa kuryente, may solar panel ka. Diba? Tapos yung kakulangan ng tubig, meron ka namang pwedeng tubig na sa ilog, sa ilalim, pwedeng desalination. So, marami na po talagang madaling isipin ng ating mga kababayan. Yung pagtawag lang dati, mapipila ka pa sa telepono or telegraph noon. Ngayon, cellphone, kahit saan ka pumunta, meron. Secretary, yung pong ating mga inventors, as I mentioned earlier, marami po tayong mga Filipino inventors po na naging famous po sa, lalong-lalo na sa ibang bansa, katulad daw po ng, correct me if I'm wrong po, Secretary po, Solidum. Pero yung pong nag-invento daw po ng fluorescent, Pilipino daw po yun. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yun. Sabi Flores daw po, apelido. Hindi po totoo yan. So, sino po ba, sa alam niyo po, Secretary Solidum, ang mga inventors po na Filipino na naging famous po? Sikat? Well, una-una, yung ating mga national scientists na tinatawag na hindi mo kailangang gumamit ng napakataas na technology. Si Fidel Mundo na nag-invento ng magandang contraption para yung mga naninilaw na baby ay hindi mamatay.
Opo. Yung si Dr. Zara na yung ating mga cellphone ngayon na may video, ay Opo. 1950s pa, may video phone na siya. Galing po. Hindi lang Opo. na-commercialize. Opo. Hindi lang na-maximize yung utility niya noon. Kaya nga po, ang ginagawa po natin ay masigurado na yung mga nade-develop ngayon ng ating mga kababayan Opo. ay mas maging globally competitive. Opo. Kasi kahit hindi po natin isa-isahin, marami po mga Pilipino na nagpo-contribute sa pagde-develop ng iba't ibang bagay. Kunyari sa computer chips, may Opo. mga chip parts po ng mga Filipinos ang may patent niyan. Opo. Supportive po ba ang DOST sa mga bagong inventions po na ang Pilipino po ang may gawa? Of course, part ng aming trabaho yan. Opo. Kailangan lang natin masigurado ay yung claim na talagang maayos yung invention ay matiyak. Kasi hindi naman po lahat ng mag-claim na naka-invento sila. Opo. Talagang gagana yun o tama. Kasi siyempre, marami pong mga invention na dapat ay research-based or may support naman ng siyensya. Okay po. Opo. So, Secretary, yung pong gustong malaman din ng mga, lalong-lalo na po ng ating mga kababaihan na may mga garden po, ay gaano po ba katagal itong heat index na napakataas dito sa ating bansa sa ngayon? Well, unang-una sa ating bansa, hindi pa po tayo nagbabanggit ng tinatawag na heat wave kasi yung heat wave na tinatawag ay mayroong katumbas na criteria, no? Ito po ay mahigit 5 degrees centigrade na mas mataas kaysa sa normal na maximum temperature ng 5 araw o mas mahigit. Ibig sabihin, dapat abrupt yung change at nalagpasan niya yung maximum average ng unang panahon. Wala pa tayong ganun kasi mainit naman talaga dito sa atin. Pero yung tinatawag na heat index po, ito po yung ramdam na init base sa actual na air temperature plus yung humidity, yung pagkamalinsangan. At ito po ay pwede pa pong magtagal at ang kasagsagan na posibleng init ay hanggang Mayo. Kasi nga po, kasagsagan ng summer yan at may epekto pa ang El Nino at yung tag-ulan ay madidelay. So, hanggang Mayo po ay matindi pa ang init. Ang init, opo. So, parting words na lang po, Secretary, dahil nakiusap po yung ang inyong secretary sa amin na kung pwede po 30 minutes lang dahil sobra daw po talagang busy ang ating secretary ng DOST na si Dr. Titiglan ko sana Opo. Masyadong mahaba kasi wala akong oras. Opo. Unang-una, Parting ang words lang po. Department of Science and Technology sa ating mga kababayan ay tumutulong sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. Malaki po ang tulong namin sa mga micro, small, and medium enterprises. At ang masasabi ko, pag nagbigay kami ng teknolohiya at gagamitin yung tama, negosyo nyo at kikita. Sa mga agricultural cooperatives o may mga companies na may agriculture, pwedeng gumamit ng mga makabago or datihan na pulitong teknolohiya para mas maging masagana ang inyong ani. At nagbibigay tayo ng mga guidance upang mas lalong mapabuti ang iyong pagsasaka. Maliban doon yung value chain addition, pag-aayos ng mga produkto, maliban doon sa inaani, para mas malaki ang kita, ay meron po tayong mga teknolohiyang ginagawa. So marami po tayo na itutulong sa ating mga kababayan, hindi ko lang mapapanggit lahat. Pwede niyo po check sa website ng DOST. Ng DOST, www.dost.gov.ph upang malaman nyo yung iba't ibang programa namin. So, ang una dyan ay yung setup, yung community empowerment through science and technology, at bawat ahensya ng DOST may kanya-kanyang programang makakatulong sa ating mga kababayan. So with that, maraming salamat po, Secretary Renato U. Solidom Jr., ang Secretary po natin ng Department of Science and Technology, at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga po. So yan po yung ating naging guest, at mamaya po ay may mga ihahatid pa rin po tayo, mga sorpresa sa inyo. For the meantime, ay hingi muna tayo sa ating technician si Dan ng station ID natin at program teaser.